Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor. Happy Friday, the 13th. Oh, malas ngayon. Ang malas ngayon ay ang gasa, minamalas ang gasa, nadadamay ang gasa, buong gasa, no? So, I hope you're all okay, lalo na yung mga kabrigada natin, mga Pilipino, kapwa Pilipino natin sa Israel at sa Gaza, lalo na sa Gaza kasi yun ang binabayo ngayon ng bomba. Okay, so maraming salamat sa pagpanood niyo. Si mga bago, please like, share, and subscribe. Maraming salamat. Well appreciated, much appreciated yung mag-like kayo. At saka maraming salamat sa mga comment ninyo. At least nakikita ko na para parehas tayo niisip, merong at nagbo-voice out kayo ng mga opinion nyo. Magandang bagay yun. Maganda yung nasa loobin nyo, sabihin niyo. Pwede kayo magsagutan, wag lang kayo magbangayan, wag lang magpersonalan, wag magbastusan. Kasi tatanggalin ko yung mga bastos na comment, yung pangit ba. Lahat tayo may opinion, kaya okay lang mag-comment kayo. At maraming salamat sa mga nag-greet at nangangamusta. Okay lang kami dito. Atat na pumunta sa farm eh. Dami naman stress dito. Balita sa Pilipinas eh, no? Okay, so may bago. Malapit nang mag-ground assault ang Israel. Bakit kamo? Bakit ko nasabi yun? Kasi nagbigay na siya ultimatum eh. Naghuhulog sila ng mga flyers, no? Mga leaflets doon sa Gaza, yung aeroplano ng Israel. Tapos, ang sinasabi, mag-evacuate na kayo. Yan, gano'n. Mag-evacuate na kayo. Tapos sinabihan yung UN. Mag-evacuate ng mga 1 million plus na mga Palestinians. So, whoever is nasa northern part ng Gaza, ay magpunta na kayo sa southern part. Hindi naman nakadetalye kung paano, wala namang corridor na sinasabi, basta mag-evacuate kayo within 24 hours. Yun yung ultimatum ng Israel. Yung iba, lalo na yung UN sinabi, imposible, 1.1 million, mag-evacuate ka 24 hours. Tapos nun, mag-react ako doon. Tapos nun, yung Hamas sinabi, fake news lang yan. Niwala, fake propaganda lang yan. Kaya namin depensa ng Gaza, sabi ng mga Hamas naman. Okay. So, anong purpose ng Israel? Para walang madamay. Kasi may iyak-iyak, tas may madadamay. Okay? So, hindi ako kampe doon sa yung may maraming mamamatay. Ayoko ng maraming mamatay. Kasi ang diferensya lang naman dyan yung lupa yung principle behind pwede naman pag-usapan. Pero ilang taon na nga naman yung nakikipag-usap ang Israel. Tapos noon wala namang kumbaga sa ang posture kasi ng Hamas at saka nung ibang kaalyado niya yung burahin ng Israel sa mapa ng Middle East. Yung ganun ba? Extermination ng Israel. Okay lang naman yung pag-gera-gera, pakonti-konting gera, yung on and off, atake, rocket attack. Meron naman Iron Dome ang Israel. Pero yung nangyari nung huli, nung October 7 ba yun, na umatake sila at pumatay. Ngayon, 1,300 na yung count tsaka 200 na Israeli soldiers na yung namatay. And then, kumpirmado, yung Pilipino, may namatay na 3 na, no? Tapos may nawawala pa yatang 6. And then, Amerikano, 22 na yung patay. Kumpirmado, may hinahanap pang 17. May mga namatay So, okay. Maling-mali yung ginawa ng Hamas na yon. Doon ako. Mali yung ginawa ng Hamas. Kung ang take-off point mo 2023, maling-mali talaga. Kasi makita mo, nananahimik yung mga bata raratratin ng baril Yung mga pamilya, susunugin. Yung ganun ba? Mali talaga yun. Nananahimik ka, pumaten ka ng music festival, sayo-sayo kayo, inom kayo, enjoy kayo. Biglang dadating yun, tapos yung Hamas, papasok yung 1,500, sa standard natin, 3 batalyon yun.
So, papasok na ganyan. Baka isang brigada yung nakumit doon. Tapos nun, inupakan. Lahat na makita, patay, sunog, ganon. Mali yun. Because you are inviting disaster. You are inviting retaliation. Because hindi lang naman ikaw ang may baril eh. Ganon yung ano. So, ayan, nagre-retaliate yung Israel. Ngayon, cry, foul, victim card. Oh, mali yun. Pati yung civilian nadadamay. Oh, tas ginagamitan ng fake news o kaya ginagamit yung Trimedia, SOCMED, no? Na mag-release ng mga balita na iyak-iyak yung mga tao sa Gaza na nabibiktima daw sila. Hindi natin alam kung kakampi din nila yung Hamas eh. Hindi na kasi yung mga Hamas nandun sa ilalim ng bahay nila. Nandun sa gumawa ng mga tunnel doon, shelter. Now, ang masasabi ko is that kung hindi ka talaga sympathetic sa Hamas, abay, umalis ka. Okay, yung sinasabi na 24 hours evacuation, that is, kumbaga sa normal yun eh, normal. And I can assure you, nakakita na ako ng mga Pilipino, doon sa Mindanao, pagka nagbakbakan, dumagundong na yung sabay-sabay na mortar, tsaka 105, tsaka yung mga M60, no? Daming volume mo pero mga sundalo na gano'n, madidinig mo, hindi pa isa-isa lang. Yung pa isa-isa lang, nakatayo lang yung mga Pilipino. Pero pag nadidinig mo na yung wagam, bag, gano'n, muulan. Nagpa-planting rice na ng mga kanyon, 105. Ay, nako, 10 minutes, wala na yung mga tao. Naka-evacuate na yung mga tao. Yung 24 hours may leeway pa nga yung mabait pa nga yung Israel 24 hours evacuate. Uy, isang milyong tao, sandali lang yan, wala yan. Nakakita na ako talaga nung en masse talagang gumanon yung tao, nawala Tapos after mga 5 minuto, nasaan yung mga tao? Nawala. Kaya nga, when you evacuate, yung mga taga-Gaza, pag when you, sinabi, nagbigay ng ultimatum, naglaglag ng mga flyers, you evacuate. Isa lang ibig sabihin nun, pag hindi ka nag-evacuate, ang isipin ng mga ground forces, assaulting forces, assault ilang beses, ilang balita na yung araw-araw, day 7 na. Nakita mo, ang Israel, nag-draft ng 360,000 360,000, iba-iba yung account Mas naniniwala ako doon sa account ng spokesperson ng Israel ng army, ng colonel. 360,000 ang na-draft nila na reservist. 500,000 lahat, 360 yung nandyan, and then nandyan na sa border. kung baka sa naging, ang tagal-tagal naman. Kailan tayo atake? Tagal-tagal. Gigil na gigil lahat sila. Para silang mga askal na galit na galit dahil sa nakikita rin nila yung mga pinatay na baby, yung mga sinunog na tao, yung mga babae, ang gaganda pa naman, na nirape Siyempre sila, nagkakapasan sila ng mga picture. Hindi, yung iba, confidential para because of siyempre yung pamilya, di ba? Pero yung sila mga sundalo, siyempre nakikita nila hinayupak to. Tapos siyempre nasisi yung mga sundalo, nasaan kayo? Pero kaya ngayon lalabanan nila yung Hamas. Even if they know na built up area ang labanan. Binobomba pero wala naman masyado epekto yung bomba ng mga rocket ng Israel. Wala 'yon. Remember we have our own version, Marawi. Matapos bombay, nandun pa rin yung Maute, di ba? Nandun pa rin yung Hapsilon, di ba? So it took our soldiers around 10-12,000, if I remember right, 10-12,000 ng armed forces natin na kinumit. Pinaligiran yung Marawi, ganyan din, no? Ganyan din, barrage na under siege. Walang makalabas, walang makapasok without notice ng armed forces. Tapos nun, binomba ng binomba. Bam, 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 bam. Ngayon, nangyayari ngayon. Kaya hindi malayo na yung Gaza,
magiging parang Marawi. Wala, pulbos. Kaya malapit ng pulbosin ng Israel yung Gaza na yan. Why? Kasi pagka hindi nila gagawin yun, paulit-ulit na lang eh. Ilang dekada ng ganyan yung ayan na, andar na naman yung sirena, ayan na, may rocket, buti may Iron Dome sila, tapos noon, minsan may makakapasok kasi ang batting average mga 90-95%. So may papasok si 100, may 5. Diba? 5 hanggang 10. Kaya nga binanatan sila ng 5,000 eh. O din 10% nun pumasok, mga 500 ang pumasok. Daming damage nung 500 na yun, di ba? Isang missile lang malaki-laking damage. Kaya nga, hindi nag-iisip yung Hamas mga tanga rin Bakit? Wala naman silang Iron Dome. Anong gusto nilang mangyari kaganti? Pero yun nga, dapat nag-iisip din ng Israel na alam ng Hamas na kung ano yung magiging kilos ng ang Israel, which gaganti sila, magta-target sila, nakatago yung Hamas sa ilalim, ang mangyayari, civilian, kasi ginagamit nila, part of their operating strategy is gamitin na human shield ang mga civilian. Mahirap yun. Nung kami, 6 company, sila Sergeant Trapsi, nahagisan sila ng granada natamaan sila Hindi nila mabakbakan yung NPA kasi nandun yung mga civilian, mga Pilipino, taga Davao Norte. Nandun yung isang pamilya. Hindi mo alam kung sympathetic sila sa NPA o walang kamalay-malay nandun yung rebelde. At alam na nila na nandun yung rebelde kasi ayan yung mga sundalo, pero hindi tas panic yung pamilya, tas ginamit silang human shield. Hindi ma-confirm kung sympathetic sila doon sa NPA o hindi, isang pamilya yon. Siyempre, ang sundalo, disiplinado, mas disiplinado doon yung mga advanced ng mga armies So, ang mga, in our case, ang nangyari sa amin, nag-hold ng fire ang mga bata. Nagisa silang granada. May wounded, 3. So, hindi basta-basta rarat-rat ang mga sundalo. Yan ang tandaan ninyo. Kaya yung armed forces ng Israel, yung IDF, Israeli Defense Forces, hindi basta-basta yan na naglalaway and then babanat kasi gusto lang nilang makabawi. Pinatayan tayo ng 1,300, 2,000 yung wounded, tapos noon may sundalo tayo namatay, mga 180, 220, 200,000, 200 na katao, tapos noon may mga kinidnap, 150 na katao. Nirape yung mga babae, pinatay yung mga bata, sinunog yung yung mga pamilya ba. Nakakagigil. Pero hindi porke gigil na gigil they're out to kill Palestinians. No, hindi ganon. Doesn't work that way. So, kitang-kita mo sa mga kilos ng Israel na they mean no harm sa civilians. Bakit? Pinagsabihan pa nga within 24 hours, 1.1 million, evacuate kayo. Tapos sinabihan din yung UN, panigurado. So that the UN will see to it na mangyari yon. Pero ang sagot na UN, imposible. Manong, imposible yan Manong. Paano? Kasi, malinaw, nagbibigay, in a state of war ang Israel, nag-declare ng war against Hamas. Hindi to biro-biro. Every time you delay na yung massing of troops mo, they have to eat. Mas maganda yung alam naman 1 linggo sila diyan, hindi wala silang ginagawa. Then nagastos mo na yung rations mo. Kaya kung nag-amas ka ng tropa, malinaw na talagang atake kayo. So it's just a matter of when. Ang magiging hudyat diyan yung ma-evacuate yung mga tao. Yung 24 hours mag-lapse. Ngayon kung kunyaring nag-decide yung Israel na for humanitarian purposes, hindi naman gano'n ang Ang mangyari niya, whether you like it or not, upakan talaga nila Mag-heavy bombardment yan, and then papasok na sila. And then ang mangyari dyan, house to house, inch by inch na warfare. Maraming mamamatay dyan. Kasi, they can only pound so much, and then, dapat nagtanong nga sila sa, sa atin, na,
ano nangyari sa Marawi. O, then, baka may observer yata sila noon eh. Alam nila na ma-survive bang hindi tatamaan eh. May mga bunker buster sila ng mga bomba pumapasok sa ilalim. Pero you have to verify also kung patay talaga o hindi. O baka nandun lang, hindi, kinlir mo, and then they leave another day to fight the war. So, ang mangyari kasi dito, wala eh, ubus ang ano dyan, uubusin na yung lahi eh. Pupulbusin yung Gaza Strip na yan, pupulbusin talaga. Race to the ground. Magiging yan, talagang desolate, no? Wala, talagang gibayan. Bubuldoserin na lang yan siguro, i-occupy nila ang dagat, tapos nun, wala na. At the end of it, they have the territory to themselves. Kasi sinimula ng Hamas eh. Nasabi nga ng Israel, tatapusin nila. So, yun yung malapit nang matapos ang Hamas. It may take a few months, it can even take a year. Ang inaano ng Israel. So what? Basta we are out with the focus armed forces with the objective of exterminating eh. Parang ano ba gagawin mo sa anay, di ba? Hahabulin mo lahat eh. Titimbugin mo lahat eh. Talagang salot eh. So, ang dapat lang pag-ingatan ng Israel na pwede mangyari, at saka tayo, concerned din tayo, na parte tayo ng mundo, na apektado tayo. Also, economically, oo. Pero militarily, apektado tayo because pwede mag-draw ng sympathy yung mga Hamas dun sa kanyang mga allies. So, kunyari, ang dyan, yung, yung sa mga Jordanians, Lebanese, yung Hezbollah, no? Syrians, no? Tapos nun, yung sa Iranians. Mas matinding fighter yung yung mga Hezbollah na yan eh. At, mas marami sila. Mas may capability sila. So, kaya lumitaw ang Amerika. Nagpadala na ng carrier group para sabihin nga, at saka nandiyan si Blinken nga, para sabihin na huwag kayo kikilos. Pag kumilos kayo, upakan namin kayo. Kaya ang labanan, parang sine, no, na ang labanan is between Israel lang at saka yung Hamas lang. Ngayon kung sumali kayo at magpipinta kasi kayo, yung style sa 44, remember, no? Yung bayanihan. Yan yung ng pintakasi, bayanihan, sama-sama kayo. Kahit kayo may difference in opinion, militarily, strategically, ideology, kahit kayo may diferensya, ang sinusunod nilang doctrine the enemy of my enemy is my friend. So kunyari, ang kalaban ng Hamas Israel, kalaban. Dahil sa kalaban ng Hamas ang Israel, kakampi talaga nila yung Hamas. So, kakampihan nila. So, ang daming countries na nakapaligid sa Israel na pwedeng kumampi sa Hamas. Na yun ang kinakausap ngayon ng Amerikano. Na huwag kayong kikilos para match ba. Yun lang ang nakakatakot dyan. Na pagka pumutok, kasi mga walang, yung utak full of hatred. And once you are full of hatred, hindi ka na rational mag-isip. And that goes for everyone, both parties. Hamas at saka Israel. No? So, ganun din Amerikano Namatay na nga sila ng 22. Ang Pilipino, namatay ng 3. Di ba? So, ang dyan, everyday na nangyayari, padagdag yung atrocities na na-uncover ng mga Israel Army, IDF. So, pagka nakita nilang ganyan, lalong nagiging strong yung resolve nila. Gigil na gigil sila na mga walang yan tong Hamas na to dapat ubusin na talaga. So yun. Yun yung nila. Talagang ubusan ng lahi yan at buburahin sa mapa. Kaya kung anything that sounds Palestine,
Wala, bura na yan. Mabubura na yan. Kaya nga, pag kumbaga sa hindi namin kasalanan. Yun yung thinking ng Israel. No? Yun ang thinking nila. Para matapos na yung problema. It has to end now. Ganun ang thinking. It has to end now. Ngayon, confident ang Israel kasi ang daming kakampi. Nandiyan ang US, nandiyan yung British, nandiyan yung Germany, ang dami, European countries, nandiyan pa ang Pilipinas. Kasi tayo, nag-indicate din tayo na kahit pa paano we are supporting. Pero iba yung support na salita lang. Ang pwede natin gawin as a country, Pilipinas, anyway, kamote naman yung armed forces natin, hindi pa handa masyado. Ang pwede is magpadala tayo ng ng medical corps, no? Ng mga doktor, nurse na to tend to the wounded. Merong mga wounded, ma-overwhelm yan kasi habang dumadami yung mga wounded, 300, isipin mo, ma-wounded yung 30,000, yung 10% dyan. Isipin mo yun, 30,000, ma-overwhelm yung nila. So, maganda, Pilipinas, unahan nyo na, natin, hindi naman tayo combatant, hindi tayo mahilig sa gera, pero doon tayo sa humanitarian. So, kung gusto nyo neutral, magpadala kayo parehas doon sa magiging evacuation center nitong mga taga ng Palestinians, yung Hamas magpapakamatay na yan. Yung mga civilians na apektado na sa Gaza Strip, no? They will have to evacuate and they will find ways of evacuating. Parang yung World War II, World War I, World War II, nung sumagasa yung Germany, walang sabi-sabi, evacuate mga tao, withdraw. Kasi ang dali mag-evacuate, sa totoo lang. If you want to evacuate, you will evacuate. All you have to do is go away from where the sounds of the bombardment is happening. Sounds of firearms, bam, 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 boom, 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 bungkunana, ganon. You run away from that, tapos na. It will not, you don't have to take 1 hour to prepare all your things. Wala, wag isipin yung, iwanan mo, babalik pa ba ako dito? No, yung bahay mo, magigiba na yun. Yun. Kaya anything of value na pwede mo kuhanin, mga titulo, whatever, mga passport, mga ganon, bank account, yun ang mahalaga. And then yung siyempre, parang sa atin ang sinasabi na meron kang to go na mga napak good for 1 week. And then alis ka na. You run, you walk. Even if you walk 1 hour, that's 4 kilometers away. You're safe already. Di ba? 4 kilometers away. And if you continue walking for 10 hours, that's 40 kilometers. Hindi pala isipan yun. Serious yung serious yung IDF, serious yung Israel, no? Hindi kami nagbibiro. Yun yung utak nila. Pag nagbigay ka ng ultimatum, ala ka naman, sorry, joke lang ha, joke, sige, postpone pa natin. 24 hours, sige, dagdagan pa natin. For fairness, for humanitarian reasons. Hindi na dapat hagil-hagil. Ang nagbitaw ng ganang salita, expectin dapat na rarangkada na sila. At pagka magrarangkada na, susimula na yung ngayon pa nga, pahapyaw-hapyaw pa lang. Kasi may tao eh. Baka minsan may stray na racket, baka maligaw, hindi, may tamaan na iba. Kaya ngayon, ibinagsak, 24 hours, alis na yung 1.1 million. 2.3 million yung tao sa Gaza Strip. Yung nasa norte ang pinapaalis, 1.1 million. Punta kayo sa south. Hopefully, hindi abutan doon. Kasi ang mangyayari dyan, sa tingin ko, may papasok na IDF sa norte, and then ika-cut off itong gitna. Para hindi na makapasok yung magwi-withdraw na Hamas at pupunta do sa mga populated na pinawi-withdraw. Ang hindi mag-withdraw, you will be considered the enemy. You're considered supporters ng Hamas. Sorry lang kung ikaw ay na-hostage. Ganun ang gera eh. Sorry lang. Hindi ko sinasabing sangayon ako ha. Nasabi ko, ganun ang gera. So papasok sila sa norte, tapos nun, isasara nila, kakatop nila sa gitna, andun na, contained na yung Hamas. And then, goodbye. Good luck. God bless you. Yung Hamas nagtatawag din ng Diyos no? Nasabi rin, God willing, with God's help, we will prevail. Confused. Pare-pareho sila nagtatawagan ng Diyos. Pare-pareho namang ayaw ng langit na gano'n na mangyari, magpatayan. Si Satanas, may gusto magpatayan, tayo. Wala tayo.
So pwedeng madamay buong mundo dahil sa ginagawa ng Hamas. Pagka nagkampi-kampi yan, ito tandaan nyo, ang operating word is hatred. The hate will continue building up. Lumusob ang Hamas, nananahimik ang Israel, hindi niya iniisip. Take off natin 2023, hindi yung history. Kasi yung history mahaba eh. Maraming atrocities din na sinasabi ginawa ang Israel, to be fair. So, kasalanan ng British, inaward yung lupa sa Israel, yung lupa galing Palestine, no? Nawawala na identity yung Palestine. Kaya yan yung lagi nilang sinasabi na, kaya kami gago, parang asong ulo kami, kasi lupa namin yan eh. Ba't yung binigay yan sa binastos nyo naman kami, amin yan eh, parang gano'n. Parang Pilipinas at China. Inoccupy nila yung mga isla natin sa West Philippine Sea, galit na galit tayo. Inoccupy nila Scarborough, galit na galit tayo. So, ganun. Yung Sabah nga, galit din tayo eh. Kumbaga sa ating teritoryo, bakit may nakikinabang na iba? So, you see, ganun yung iniisip. Kung if you will be fair, isipin nyo na ganun na iniisip ng Palestinians. Pero, it is also wrong to resort to terroristic activities. Sinasabi nila, wala silang option kundi ng terrorism. Gago siya. Sino kakampi sa'yo? Ako makakalaban na yan pagka ganon. Terrorism nananahimik yung mga bata papatayin. O, di ba? Yung mga babae, re-rapen. Pipilahan nila. Mali. Nakakainit na ulo. Kaya nga, yun yung mindset. And doon nagsimula ang Israel. 2023 na tayo. Doon nagsimula ang Israel. Meron parang kalimutan na sabihin. So it goes as far back as yung British Empire. Sa kagustuhan nila mga pangako, nagkaroon ng commitment sila, bigyan ng lupa ang Israel. 1947, ayan na, binigyan na. And sinuportahan na ng League of Nations, then eventually UN, nandiyan yung US. And then ayaw ng ibang Arab countries, lumusob, nagkaroon ng gera, nagprevail ang Israel. Kasi may backer eh. And then they converted yung desierto, yung desolate na area na nag-export sila ngayon ng mga pagkain, baka, pinaka-productive yung kanilang mga milking cows nila, di ba? Na land of honey, grabe yung agriculture nila na dapat matutunan din natin, drip irrigation, etc. Ang ganda na ng lupa. Ngayon, nagagalit yung may-ari talaga dati, yung Palestinians na amin dapat yan eh. Pero yung tao ang nagsipag eh, yung Israelites, no? So, ngayon, further away, wala pa yung British, yung Bible. Si God ang nag-award eh. Titulado sila. Ito yung lupa mo, pangako ko, promised land. Natatandaan yung lecture noon, promised land, na mula dito sa nakikita mo na yun hanggang doon. Pati Iraq kasama yata eh. Nung bunga na yan. Lebanon, Jordan, lahat eh. Ang nagbigay nga sa Israel, yun lang party na yun eh. Yung Israel ngayon. So, promised land eh. Pinangako ng langit ni God. So, paano? Kaya nga ganun ang take-off point ng Israel. Amin to eh. Paglalaban namin to. Yung ganun. So, fast forward, 2023, pumasok ang Hamas, pumatay ng mga inosente. Hindi tama yon. Ngayon, papasok ang Israel, hindi rin tama yung madamay yung mga inosente. Now, I'm giving it to the Israelites na nagsabi sila, mag-evacuate kayo. They mean business, kaya dapat seryosohin sila mag-evacuate yung mga tao. Okay? So, tatapusin na nila yung Hamas. Ako, I would like to look at it on different levels. Sa level ng mundo natin, sa level ng humanity, sa level ng earthly standards, kampe ko Israel. Kampe ko sa ginagawa nila. Kasi, nakakagalit, no? Pero not necessarily tama. But if you go beyond that, sa level ng spirituality, sa level ng Christianity, sa Christian way
of life natin, yung mga naniniwala, hindi tama yon. Magpatayan tayo pare-parehas. Because ayaw ni God na magpatayan tayo. May gusto na ng magpatayan tayo, demonyo. Mag-create siya stir up siya ng kalokohan, kagaguhan, intriga, everything that is bad. No? Everything that is demonic, no? Ipoposes niya yung tao, kaya bubulungan niya, and then mag-isip yung tao, lusob tayo, upakan natin. Pinlano yan ng 2 taon. Tapos, nilusob, pinagpapatay na parang mga baboy. Pak. Nag-build up yung hatred. Ayan yung hatred. Yun yung resulta. Tapos nung nagbobomba. Ito naman ngayon, kinocultivate din yung hatred ng mga inosente na nadamay. O kahit hindi inosente, sympathetic sila sa Hamas, mga pikon talo, ayun. Pa nagreklamo siya, walang kuryente, walang tubig, walang pagkain. Kinatop na. So, kawawa na sa ospital, di ba? Ito sasabihin, walang ang Israel, walang puso. Bakit? Naisip niyo ba yung mga pinatay dun sa Tapos nung bumalik yung Hamas dun sa kalsada, chinichir. Yay! Mga heroes welcome pa. So, kaya ngayon, binomba. Wala na natira. So, every day, as the war goes on, build up ang hatred. Yun ang masama doon. And then eventually, madadamay ang buong mundo. Yun ang nakakatakot doon. Pero, if you would like to look at it na, is this a war between Israel and Hamas, a nation survival, a people survival, you go ahead, you look at it that way. If you want to look at it from the point of view na, this is a holy war, nagkukol na ng jihad ang global jihad ang Hamas. Kung ikaw sympathetic, kung nasa ka sa buong mundo, mag-create ka dyan ng gulo. Kung nasa ka, Amerika ka, nasa Britain ka, at hati pa nga, merong mga kampi sa Palestinians, may kampi sa Israel. Sa Pilipinas, wag nating yun. Basta alam natin, mali on a spiritual sense, on a godly sense, mali ang pinagagawa nilang lahat. Because ang gusto ng demonyo ay magkaaway-away. Para lahat kayo makuha ng demonyo. Kasi ang gusto ng demonyo, i-prove kay God. Sabi sa'yo, bossing, kita mo, kinreate mo in your own image and likeness. Paano yung mga mamamatay tao? Nagbigay-bigay ka pa ng commandments, thou shall not kill. Ano nangyari? Yan, napapatayan. Nirespeto ka ba nila? Hindi. Konting katiting lang. Parang konting lang. Wala na, nakalimutan ka na, God. Wala ka. Wala yung commandments mo. Magpatayan yan. To satisfy their lust, their hunger for revenge. Yun yung na satan na gusto mangyari. Kaya dapat yung perspective mo, lawakan, no? Kaya nga sa akin, ang we do not send troops kung kinakailangan, peacekeeping force, we do not. Magkanunan tayo ng mga medical mission, doktor, nurse, yon. Parehong side, tignan natin. Meron kang sa border side ng Gaza, mga Palestinians, we look at them as humans. And then, yung dito, sa Israelites, di ba? Sa IDF, okay, mga civilian Israel. Pero pag alam mo, identify mo Hamas, saksakan nyo, cyanide. joke. Saksakan nyo lang Nung hindi kaya, lagariin nyo yung kung saan may tama, sorry putulin namin kamay mo. Joke lang. Galit na galit ako kasi sa ginawa ng Hamas Ang pwede mangyari yan dito sa atin. And anyone who in the Philippines who is sympathetic sa ginawa ng Palestinians, ng ginawa ng Hamas, beware. You do not just sympathize. You have to look at it from a different levels. Yung magdasal kayo kung ng tamang discernment. Ang sa akin, pare-parehas silang mali. Pare-parehas kayong mali. Lupa lang pinag-aawayan niyo Walang niya dineclare naman ng langit na libre lahat ng lupa Tayo gago lang mga tao, tinituluhan And then magbigay ka ng real estate tax
para kumitin gobyerno, para makukurakot ng mga gobyerno so they can enrich themselves, mga politiko. Pagkaawayan niyo yan, hintayin nyo na lang na 1,000 years na mag-reign si Kristo at makita niyo, libre lahat eh. Nako. So, why do you have to kill? Parang no, parang sawa na ako sa ganun eh, no, sawa na ako. Ano na ako eh, enlightened na ako. Okay. Kaya yung number 73 tsaka number 74 hindi pa matuloy-tuloy, no. But anyway, ang ano natin, ano pwede natin gawin, Pilipino? Wala, panonorin lang natin yan and then let's pray for them that it will end right away. Now, back to the human level. I believe na it's gonna be, yung Gaza will be, hindi na magtagal, it might be Marawi. Yung doktrina ng Marami, binanatan ng ganyan. From the air, from the ground, from the sea, inupakan, bam, 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 gibala ng building. Pero hindi papatay yung kalaban. And then, magkakaroon ng sweeping operation. Maraming mamamatay doon. Because yung Hamas, they will fight to the last breath. No? And then, doon magkaroon pa ng sympathy yung ibang wala doon sa Gaza. Yung mga nasa Jordan, yung mga nasa sa Syria, sa Egypt, sa Iran, yun ang danger. Kasi as the hatred builds up, sympathy will also build up, no? So that mangyayari dyan, parang frat. Yung tatandaan niyo yung frat days ng mga yung college days, no? Pagka inapi ang isang member ng frat, sasabihin doon sa fraternity niya, and then ayan na, may frat war na. Maghaharangan na yan, magpatayan, magbubugan, ganun ba. So, ang pwede mangyari dyan, Israel, kakampi niya mga Western powers, US, etc. Baka siyempre kampi niya yung Japan, dito sa Asia. And then, ang masama is madraw ang Iran into the conflict. Because Iran is beshi with Russia. Russia is beshi with Korea, best friends. And then, North Korea. Remember, Sputnik gang na nga yung apat eh, di ba? Russia, China, Iran, North Korea. Member nga sila ng BRICS, no? Ang nakakatakot, ang dyan is yung ang magandang panoorin kung saan kakampi ang India because that's 1.2 billion, 1.6 billion. I lost count sa population nila. Ang laki ng population eh. So, yun yung nakakatakot pagka nagbakbakan na, nagkampi-kampi na. Pilipinas, saan tayo? Di ba? Ang sa akin, doon tayo sa panig ni God. Walang talo yon. Doon ka sa panig ni God. Pero pagka ikaw, nagpakademonyo kayo, sigurado kayo, candidate kayo doon sa impyerno. Good luck, bye-bye. Tapos magkita-kita. Oh, ano ginagawa mo rito? Wala, pumatay pa rin ako. Wala, kita-kita tayo sa impyerno. Oh, ano ginagawa mo dyan? Wala na, pinatay ko rin. Pinatay ko rin yung mga Chekwa eh. Wala. Kikita mo si Netanyahu nandun, nakaupo, nagtotobaho. Oh, anong ginagawa niya? Inorderan ko kasing upakan. Nandun din si Blinken, nandun si Biden. Oh, at least makikilala mo lahat ng mga big shot ngayon sa mga world leaders. Nandun din yung Antichrist. Walang yan, no? So, kidding aside, yung Israel na gera with Hamas na yan, ubusan na ng lahi. Malapit nang pulbusin ang Gaza and may order na nga extermination ng they will wipe them off the earth, yung Hamas. So, serious talk. Mag-evacuate in 24 hours,
Abay, seryosohin yun. Because if you are still there, it only means you are sympathetic or you're part of Hamas. You better pick up an AK-47 or an RPG and defend yourselves. Ganun yun. A general would say that. A commander would say that. Eh, kung ayaw nyo umalis, binigyan namin kayo notice. Kakaangkaan kayo. Abay, hindi kayo umalis. 24 hours ang habang oras nun. Sabi ko nga it will take you 1 hour or less. Yung madalian. Subukan nyo mag-impake pag lumilindol na. O, di ba tulin? Matulin. O, kung may sunog, tulin. Matulin. Anong unahin mo? Alam mo na kagad, priority mo yung mga papeles mo, dokumento mo. Matulin. Eh, yung sinasabi ko, 1 oras pa. Parang transferring of barracks. O, kami, transferring of barracks, kalahating araw. O, tapos. Eh, ito, mag-evacuate ka. Everything is ramba, guys. Iiwanan mo lang ng gamit mo. Yung importante lang dala mo in your backpack ng pagkain o extra clothes. And then you go as far away from the direction ng Sinabi ng Israel na nga from north, punta kayo sa south. Sinabi na, dinefine na. Walang corridor-corridor. Wala naman pumabanat pa Kaya, sige, lahat yan. Oh. Ngayon ang may iwan doon, Hamas yun. Kalaban yun. Eh, makakat off kayo. Okay, iyak-iyak at binigyan kayo ng pagkakataon na mag-evacuate. Hindi ko sinasabing tama yung ginagawa ng Israel, pero humanly as can be explained, yun yung gagawin talaga nila because they are stressing a point, they are solving once and for all yung problema nila. Nanonood lang Amerika, nanonood lang yung ibang hayaan nagabagabag ang UN. And danger is it might escalate into a global pandaigdigan na gera. Yan nakakatakot. Definitely, economics, maapektuhan lahat ng mundo, oil production, lahat yan. Tapos na magdidisrupt. Pagka nagkampi-kampi nga, yung pintakasi style na labo-labo na. And then, kung sino yung enemy of my enemy is my friend, yan ang mag-identified na. But one thing is definite. Sa tingin ko, yung Israeli war na yan will continue will ensure yung alliances, mas magagalvanize, mas magiging malinaw kung sino-sino yung magkakampi. Fraternity A, Alpha P, Omega, sorry sa mga pero lang, analogy, Alpha o kaya, Tau Gamma P, kunwari. So, yun lang naisip ko, sorry. Notorious yung Tau Gamma P So, yun yung magkampi-kampi na. Okay, sige. Team A, basketball. Team B, basketball. So, magkakaalaman na. And then, we go for the one step higher. Global war. Yun yung masama. Pagka naka-global war, ano susunod? Yun na yung sinabi ni Kristo sa biblical prophecy. There will be earthquakes, famines, pestilence, plagues, sunod-sunod, sabay-sabay. Just like in birth pains of a woman giving birth, ayan na, alam mo na, nagko-contract na, sabay-sabay na, hindi ko mapakali. Pero, the end is not yet. Ibig sabihin, we will have to undergo all these things sabay-sabay, and if you are not prepared, mahirapan kayo. Kaya physically, sinasabi ko nga, this will all converge to yung aking sinasabi na Matikas Challenge, 83 weeks na paghanda mo pa konti-konti. Habang hindi pa nagpa-panic buying yung mga tao, bili ka na bili. Nasa 41st week na ako ngayon. Kalahati pa lang ako. 41st week. O, diba? At least, nagkakaroon nga ng confidence. Hindi ako magpapamarka. Pagka kunyari nag-ayuda na and then kinakailangan pipila ka and then yung para kang sa grocery, tut. Kasi may nakabaon dito kaya dito sa noo. Hindi ka bibigyan. No one can buy or sell So, pagdating tayo doon. Pero ang number one sign nga na simula na yung 7 taon na sinasabi, yung 7 years na Jacob's trouble is yung Antichrist. Yun yung unang-unang magpapakilala. Yung horseman. Because he will conquer everyone, it will be given to him in a silver platter because he will talk of peace.
For you to talk of peace, kinakailangan magulo buong mundo. May Ukraine war na, Europe. Ayan na yung Israel. Ang kulang pa, dito sa Asia, Pacific, Indo-Pacific area, China, Philippines, US, Taiwan, Japan, Australia. Isa dyan magkakamali. Ang stand ngayon ng Pilipinas pumorward tayo to emphasize yung area na, yung ano natin, territorial claim natin, yung rights natin, economic zone natin, guaranteed by UNCLOS saka yung arbitral ruling. So, we're finding out yung doon sa 200 nautical miles natin. Anyone inside that, illegal siya. You see? So, one of these days, magkakaroon niya ng boom. Puputok yan hanggang sa magkabangay na and then mutual defense. Matitrigger. Ayan na. Ang problema, masyadong exposed ang Amerika. Merong Europe, merong Middle East, merong Asia. So, it will weaken the US. Because ang dami mong kalaban Ang dami mo. Kumbaga sa ikaw yung center sa basketball. De pagka rebound mo, may susuntok sa kaliwa mo, may susuntok sa kanan mo, sasahurin ka pa. Tutumba ka. Because ang dami Kung ikaw, piloto, magaling kang piloto, pinakamagaling sa mundo. Ang kalaban mo kunyari, 20 na drone. Iba-ibang piloto yon 20 na drone. Ay, mabaril mo yung iba, mapapabagsak mo, merong isang papasok sa'yo. Di ba? Kaya nga, the name of the game now is swarm. Ang labanan, traiduran. Now, Philippines, are we ready? Armed Forces, Defense Department, Reserves. Sabi ko sa previous vlog, dapat matuto tayo dun sa Israel na yung isang tawag lang niya sa reservist na 300 plus thousand. Ayan na, nasa border na sila ngayon. Diyos me, ang ganda sana kung ganun yung atin Hindi Yung mga reservist natin, anong ginagawa? Baka meron dyan, isa, si Captain Reservist Maggaganyan ng bara, nagpupusoy, no? O isa, nagmamadyong, gumaganon-ganon yung kamay, no? O yung isa naman, nandun sa kirida. Yung isa, nandun. Yung iba, nag-golf. O, iba, nagiinuman. Hindi tayo handa So, Defense Department, even if walang budget pa, even if wala yung ROTC na batas, huwag kayong ma-paralyze. Because, pwede naman kung gugustuhin If I am the one, I will organize all the Filipinos, reservists, able-bodied Filipinos from age 18 onward hanggang 60, and even the retired AFP officers and men, I will organize them already so that alam nila na sila yung ganito, unit mo. Insight. Kung Cagayan ka, Cagayan kayong lahat. Kung Bicol ka, Bicol ka. Kung Visayas ka, in Mindanao, and so on. So, kung and then, alam mo na kung sino. Alam mo na kung sino yung commander mo. Alam mo kung sino yung pinaka-bossing mo, yung pinaka-3-star mo, 4-star mo. Kasi reserve naman, 4-star mo. An Army Corps or an AFP Corps. And then, mag-form kayo ng club. Club! Bawal ba yung club? Then you start training. Kahit wala pa yung ROTC na yan. Mario Joseph naman. Kasi pag mapupulot tayo sa pansitan talaga, pagka nagkaroon bigla ng siklaban ng gulo-gulo, wala. Pilipinas, pagka humingi ang US Peacekeeping Council, ang peacekeeping ng UN Security Council ng Peacekeeping Force, magpapadala ang Pilipinas. Ano papadala natin? Pero maganda yung meron tayo para makita yung paano yung warfare. May matuto para may cascade dito. Kung nga yan lahat ng one team per unit ng reserve from region 1 hanggang region 13, 11 autonomous region, ARMM tsaka sa CAR. Magpapadala ko ng isang platoon sa bawat contingent ba. And then, kahit observer, makita nyo. Kahit doon lang kayo doon. At least makita nyo kung paano mag-operate ng mga weapons so that they can cascade dito sa atin. Kung ano yung
gera talaga. Of course, meron tayong experience sa Marawi. Marawi siege. Okay, so, ano yung nakikita natin? Parang sa 44 yan, kung isipin ninyo na pumasok, kahit illegal yung ginawa, serve yung warrant na nag-harbor ng terorista, si Marwan, kampi-kampi, sympathetic. So, ganun din yung ibang tao sa Gaza, kahit nandun yung illegal na pumasok, mga murderers, mga butcher, mga demonic, no, mga aswang, mga kampon ni Satanas. Pumasok sila sa Israel, pumatay ng 1,300, wounding 2,000 plus, at 3,000, and then bumalik dito. Wow, clap clap, heroes welcome. Sympathetic. Pagka nagkabakbakan, baka pati sila lumaban. So, yun nga eh. Barangay mentality, tulungan. One common enemy, one common ground, wala na muna yung personal interest, and then makilabo-labo ka. The enemy of my enemy is my friend. The friend of my enemy is my enemy. Diba? So, America is my enemy. Ganun yung thinking nila. Britain is my enemy. So, kampi-kampi na. So, pagka ito naging holy war, naging religious war, is gonna be more or less to the Christian world against the Muslims, no? Kung ethnic against the Arabs, di ba? So, ewan natin how it will unfold. Pero sabi sa Biblia, ang sure na mangyayari, A1 information, talagang grabe. Okay? So, hanggang doon lang muna tayo. At maraming salamat sa inyong pagpakinig at I hope na everyone is fine. God bless everyone. God bless the Philippines. Happy Friday and happy weekend. Bye-bye.